Hindi ko na kailangan yan, Nay. Nakakahiya. Mamaya, makita pa ako ng mga kaklase ko. Malaki na ako. Alam ko na yung ginagawa ko. Para sa akin, anak, ikaw pa rin yung baby ko. Nay, ano ba? Mamaya may makarinig sa atin, nakakahiya. Nasaan na ba kasi yun? Kakainis. Kung kailan nagmamadali yung tao, hindi ko pa makita. Kakainis naman. Saan na ba yun? Dito ko lang nilagay yun eh. Kakainis. Anak, may problema ba? Hinahanap ko po yung USB ko. Kailangan ko pa naman yun ngayon. May report po kasi kami. Baka naman nandyan lang yan, anak. Hahanapin ko na lang pag wala akong ginagawa. Kakainis. Saan na ba kasi yun? Kumain muna tayo, anak. Lika, para bago ka pumasok, kumain ka muna. Wag na po, Nay. Nagmamadali din kasi ako. Nako, walang laman yung tiyan mo. Baka mamaya hindi ka makapag-aral ng maayos niyan. Baka malate po kasi ako, Nay. Sandali lang, ipagbabaon na lang kita para kainin mo na lang sa school mamaya. Sandali lang, ha? Teka lang, Nay. Wag na. Doon na lang ako sa school kakain mamaya. Sandali lang, anak, ha? Ito, anak, oh. Para saan yan, Nay? Baka kasi mabasa yung likod mo. Sumpungin yung higa mo. Hindi ko na kailangan yan, Nay. Nakakahiya. Mamaya, makita pa ako ng mga kaklase ko. Ayoko kasi magkasakit ka, anak. Oo na po, Nay. Malaki na ako. Alam ko na yung ginagawa ko. Para sa akin, anak, ikaw pa rin yung baby ko. Nay, ano ba? Mamaya may makarinig sa atin, nakakahiya. Sige na, aalis na ako. Mamaya mahuli pa ako. Sige, anak, mag-iingat ka, ha? Huwag mo kakalimutan kumain mamaya. Oo na, Nay. Paulit-ulit na lang. Naririndi na ako sa kakapaalala nyo. Oh, Marga. Nandyan ka na pala. Ba't kaya itsura mo? Paano ba naman kasi si nanay? Ang kulit. Paulit-ulit na lang yung mga paalala niya sa akin. Ay naku, Lovely. Pasalamat ka nga. May nanay ka na concern sa'yo. Para naman kasi akong bata na maya't maya pinagsasabihan. Pag naglalakad ako, parang naririnig ko pa rin yung boses ni nanay. Kakainis. Si mama nga, walang pakialam sa akin. Mabuti nga, ganyan ang nanay mo sa'yo. Mas mabuti pa nga yun. Ganun ang nanay ko sa mama mo. Ha? Bakit mo naman nasabi yan, Lovely? Para tahimik sa bahay. Walang maingay. Walang nangungulit sa akin. Sus, ikaw talaga. Pasalamat ka nga. May nanay ka pa na nag-aalala sa'yo. Samantalang yung iba, wala nang magulang na nagpapaalala sa kanila. Nasobrahan naman ni nanay yung pangaral niya sa akin. Pag umuuwi nga ako, nagbubunga nga siya agad. Sino ba namang hindi maiinis doon? Si mama naman, laging wala sa bahay. Kaya hindi siya ganyan sa akin. Mabuti ka pa talaga. Ang sakit na nga ng tenga ko, kung alam mo lang. Ano ka ba? Nanay mo pa rin yun. Hay nako, kung pwede nga lang mamili ng nanay, ginawa ko na. Naku, Lovely. Huwag na huwag mong gagawin yan. Mahal ka lang ng nanay mo, kaya siya ganyan sa'yo. Kung mahal niya ako, intindihin na lang sana niya ako. Mahal na mahal ka nun, Lovely. Kaya magpasalamat ka na lang. Kasi nandyan yung nanay mo na laging nagpapaalala sa'yo at nasa tabi mo. Tara na nga. Anong oras na din, oh? Sus, umiiwas ka lang eh. Maaga pa kaya. Bahala ka nga dyan, iiwan na kita. Ano ka ba? Hintayin mo ako. Sandali lang. O, diba? Sabi ko sa'yo. Oo nga. Sa susunod, try natin. Doon lang, sa tabi ng bahay nila. Oo nga. Anak,
Baka pwedeng bumili ka ng ulam. Wala pa kasi tayong ulam. Tsaka nga pala yung kailangan natin sa school, bilhin na lang natin sa susunod na araw para matapos na natin yung project. Hindi ko kasi kaya, anak. Nahihilo ako. Parang may lagnat yata ako. Pwede ka bang bumili? Nay, ano ba? Hindi niyo ba nakikitang may kausap ako? Ano ba kasi sinasabi niyo? Sandali lang ha. Ang sabi ko, baka pwedeng pumunta ka ng palengke para bumili ng ulam natin. Hindi naman ako kakain. May lakad ako mamaya. Ganun ba? Wala kasi tayong pagkain mamayang hapon, anak. Eh di magbukas na lang kayo ng sardinas dyan. O kaya magtinapay na lang kayo. Ikaw lang naman kasi ang inaalala ko, anak. Ako, kahit ano, pwede kong kainin. Yun naman pala, Nay. Huwag niyo na nga akong isipin. Matanda na ako. Alam ko na yung ginagawa ko. Bes, nasan na ba kasi tayo? Oo, yun na. Anak, magpapabili din sana ako sa'yo ng gamot. Kasi naubusan na ako. Nay, mamaya na lang paglabas ko. Kita niyo may kinakausap pa ako. Bes. Sige, anak. Magpapahinga muna ako. Halika, Iha. Pumasok ka. Mano po, tita? Kaawaan ka ng Diyos. Maupo ka muna. Hintayin mo na lang si Lovely. Nagbibihis pa lang yata. Sige po. Mabuti na lang, Iha. At hanggang ngayon, magkasama pa rin kayo ni Lovely. Oo nga po. Eh, kaso po, balak po ata niya na maghanap na ng trabaho sa ibang bansa. Ibang bansa? Ibig sabihin, lalayo siya? Opo, tita. Bakit naman? Hindi ba maganda na yung trabaho niyo ngayon? Opo, kaso gusto daw po niya yung malaki ang sahod. Ganun ba? Wala kasi siyang nasasabi sa akin. Bakit, tita? Hindi po ba siya nagkukwento sa inyo? Hindi eh. Ako po kasi, lagi ako nagsasabi sa mama ko kung ano po yung nararamdaman ko. Mabuti ka pa, Iha. Close ka sa mama mo. Opo, kahit malayo po siya at sa cellphone lang kami nag-uusap, open po ako sa kanya. Oh, Bes, nandiyan ka na pala. Oo, Bes. Kakwentuhan ko naman si tita kaya ayos lang. Bakit hindi mo ako tinawagan? Nagmamadali kasi ako kanina, kaya di ko na naasikaso. Anak, sabi ni Marga, maghahanap ka daw ng trabaho sa ibang bansa? Bakit mo naman sinabi, Bes? Sorry, Bes. Hindi ko naman kasi alam na ayaw mo palang ipaalam sa nanay mo. Eh, wala naman po kasi mangyayari sa akin dito kung dito lang ako magtatrabaho. Paano na ako, anak, pag umalis ka? E di, wala na akong kasama dito. Walang mangyayari sa atin, Nay, kung dito lang ako. Tsaka, isa pa, malakas pa naman kayo. Oo nga naman, Lovely. Kawawa naman si Tita Ruby kapag umalis ka. Tsaka, kayong dalawa na lang magkasama dito. Ayos lang ako, Marga. Kung yun ang gusto ni Lovely. Siya nga pala, anak. Uuwi ka ba na maaga mamaya para magluto ako ng pagkain?
Ano ba yan, Nay? Hindi pa nga ako nakakaalis yung pag-uwi ko na agad yan tinatanong nyo? Bes. Tara na nga, Bes. Anong oras na, oh? Sige, baka mahuli na kayo. Sige po, tita. Alis na po kami. Mag-iingat kayo ha. Opo. Bes, bakit ko naman ganun makipag-usap sa nanay mo? Ang kulit kasi ni Nanay. Ang hirap niyang kausap. Hayaan mo na. Ganun talaga siguro pag tumatanda na. Baka may mga iniisip din siya. Ano pa nga ba? Tara na nga, baka malate pa tayo. Hello, pinsan. Bakit ka napatawag? Pinsan, huwag ka mabibigla. Si Tita Ruby kasi, Bakit si Nanay? pinsan, wala nang nanay mo. Inatake sa puso. Ano? Nay? Nay? Nay, nandito na po ako. Tara na po, Nay. Mamasyal na po tayo. Hindi ba? Gusto niyo pong mamasyal? Alam mo, Lovely, wala siyang bukang bibig. Lagi kanyang kwento sa amin. Talaga po? Miss na miss ka na niya. Kung bata ka daw, lagi ka daw sumasama sa kanya sa palengke. Simula nung umalis ka, lagi siyang nalulungkot. Halos hindi na siya lumalabas ng bahay. Sana pala, hindi ko na lang siya iniwan. At dito na lang ako nagtrabaho. Hindi mo naman kagustuhan ang nangyari, Lovely. Paano ko pa may babalik ang panahon, Tito? Wala na si Nanay. Sobrang sakit. Sobrang sakit palang mawalan ng nanay. Hindi ko man lang siya nayakap. Gustong gusto niya akong yakapin. Pero hindi ko man lang nibigay sa kanya yon. Wala akong kwentang anak, Tito. Kahit gaano pa kaganda yung buhay ko ngayon, wala na si Nanay. Sigurado, masaya na siya. Kasi nakikita niyang nasa makandang kalagayan ka na, Lovely. Sana pala, ipiniramdam ko kay Nanay ang pagmamahal ko habang nabubuhay pa siya. Tanggapin mo na sa kalooban mo, Lovely. Nakapagpahinga na ang nanay mo. Kung saan, hindi na siya mapapagod at masaya na siya ngayon.
Bakit ganun, Tito? Bakit ngayon ko lang nararamdaman na mahal ko pala si nanay? Kung kailang wala na siya. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi matatawaran ng kahit na sino man. Sa kabila ng pagsubok at hirap ng buhay, hindi nila pinaparamdam ang kanilang tunay na nararamdaman sa gitna ng kanilang pinagdadaanang hirap. Pagkus, inuuna pa rin nila ang pagmamahal sa kanilang anak.